Purihin ang pangalan ng Panginoon, isa pong mapagpala at mabiyayang pagkakataon na naman po ang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong ebanghelyo ay hahanguin po natin sa Lucas, kabanatang 23, ang talatay 35 hanggang 43. No? In the Gospel of St. Luke, chapter 23, verse 35 hanggang 43. Ganito pong mababasa natin. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas din ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Verse 38, mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan. Sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahang ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako pag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. No? Ang ating pong paksa, tawagin po natin itong the last minute opportunity of the two sinners o yung huling pagkakataon ng dalawang makasalanan. Well, sa ating pong ebanghelyo, makikita po natin na meron po ditong dalawang makasalanan o dalawang kriminal na nabigyan po ng mga huling pagkakataon, no, ng mga tinatawag nating last minute opportunity. Pero wag na po nating hintayin yung mga ganong pagkakataon. But then, meron gusto sa ating ituro kasi ang mga bagay na ito. Sa atin pong ebanghelyo, itong atin pong pamagat na the last minute opportunity of the two sinners o the two criminals, no? Ang huling pagkakataon ng dalawang makasalanan. In general, pag sinabi kasing criminal, sinner, no? Dito po ay makikita po natin that everyone is given a chance and opportunity to encounter the Savior. Actually, lahat naman po talaga binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na ma-encounter natin yung atin pong Panginoon o yung atin pong tagapagligtas, no? But it's all about you and it's all about me, it's all about us, how we would respond, no? Paano po ba tayo tutugon doon sa kaligtasang alok ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Kasi lahat binibigyan ng pagkakataong makatagpo ang tagapagligtas. Ngunit ito ay nasa atin pa rin kung paano tayo tutugon sa pagkakataon na ibinigay ng Panginoon. Sabi nga po ng ikalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. So kitang-kita po natin dito, sabi ng Biblia na sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Take note, nagbibigay ang Panginoon ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi ibig ng Diyos na merong isa mang mapahamak. So ayaw ng Diyos na merong mapapahamak, mga kapatid. Kaya lahat ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Sa tagpo ng ating pong binasa o sa Biblia, dito po sa ating ebanghelyo, kitang-kita po natin na even sila Pilate po, si Pilato, sabi ng verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Si Pilate mismo nagkaroon siya ng encounter at nakita niya na walang kasalanan, no? Wala siyang makitang kasalanan
o pagkakamali sa atin pong Panginoon. Pero yung opportunity na yon na ma-encounter po ni Pilate o ni Pilato ang atin pong Panginoon, hindi niya po yun nag-grab yung opportunity na yon para maging pakinabang po sa kanya yung opportunity na yon. So while yung mga tao ay mapapansin natin na ipinipilit pa rin na ang Panginoon ay maparusahan ng kamatayan, ang ginawa ni Pilato ay ipinadala niya si Jesus kay Herodes, no? Kay King Herod. No, sa verse 15 nga po, sabi ng chapter 23 din po yan, no? Chapter 23 verse 15, gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito, wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol ng kamatayan. Kahit po si Herodes, no, nung siya po ay nung ipadala po ni Pilato si Jesus kay Herodes, wala ring makitang sala, no, kaya ibinalik uli kay Pilato. At si Pilato ay nag-i-insist din na wala talagang sala. Subalit mapilit po yung mga taong bayan na hatulan ng kamatayan ng ating pong Panginoon. So, dalawang napaka-prominenteng mga tao na may mga katungkulan na bigyan ng pagkakataong ma-encounter ang Panginoon, but they were not able to avail the saving grace of the Lord. Another one, ito na po yung mga pinuno ng bayan. Sabi ng verse 35 na po tayo. Doon po tayo nag-start sa verse 35. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. So mapapansin natin dito, nagkaroon din ng pagkakataon sana yung mga pinuno ng bayan na ma-encounter nila ang atin pong Panginoon, but they respond, no, mocking the Lord or insulting Jesus or so makikita natin dito na hindi rin nila napakinabangan, no? They were not able to avail the saving grace of the Lord. So another one dito sa verse 36 naman po tayo. Pati yung mga kawal na bigyan din po ng pagkakataon. Nilait din siya ng mga kawal, sabi ng verse 36. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. So, pare-pareho yung mga statement ng mga taong ito, no? So, instead na tanggapin nila na ang Panginoon ay dumating sa kanila, ay hindi po yun ang nangyari, kundi nilait nila ang Panginoon, they mock the Lord, at hindi nila na-avail yung opportunity na yun. And another one, here na makikita po natin ay sabi po ng verse 39. Ito na po yung verse 39. Yung isa sa mga salarin, sabi po ng verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. So ngayon, dinagdagan na po nitong salarin. Ang sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. So nakita po natin yung a series of opportunity na God opens this opportunity for everyone. So, lahat naman binigyan ng Panginoon ng pagkakataon mula kay Herod, mula kay Pilato, kay Herod, no? Sa mga pinuno ng bayan, sa kawal, maging dun sa salarin. Pero alam niyo po, merong isang nakapag-avail, no? Sabi ng verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Pagdating ng verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na nga bang takot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, walang ginawang masama. No? Kahit po yung isang criminal dito, no, yung second criminal, ay nagsasabi, nagpapatunay na ang taong ito, o si Kristo, ang ating Panginoon, ay walang ginawang masama. Ganon din po yung sinasabi ni Pilato at ni Herod, no? Kaya lang,
si Herod at saka si Pilate, they were not able to avail the saving grace. While ito pong second criminal ay na-avail niya yung grasya ng pagliligtas ng Panginoon. No? At sabi nga po dito ng verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. So pansinin natin yung tugon ng unang kriminal sa ginawa ni Jesus sa krus para sa kanya. So dapat makita po natin yung halaga nito. Paano po ba tayo nagre-respond, no, sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin? Yung isang criminal number 1, kinutya niya at nilait ang Panginoon. Yun ang kanyang unang response. Pangalawa, binaliwala niya yung pagkakataon. Yan po yung isa sa madalas ko pong sinasabi, that opportunity knocks but once. Huwag nating papalagpasin yung mga pagkakataon. Bagamat God is a God of second chance. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon. Lahat po tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, gaya ng sinabi natin kanina. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi doon, hindi mabagal ang Diyos, no, sa kanyang pagtugon sa kanyang mga pangako, sapagkat ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataong makapagsisi at hindi mapahamak. So, everyone is given a chance, mga kapatid, para makapagsisi. Bagamat ito pong first criminal ay hindi niya po na-avail yun dahil kinutya niya at nilait niya ang Panginoon. No? Instead na mag-respond siya in humility and accepting the Lord, hindi po yun ang ginawa niya. Binaliwala niya yung pagkakataon na parang hindi niya kailangan ang kaligtasan ng Panginoon. So, it always ends with pride. Talagang nakakalungkot, no, yung nabigyan na ng pagkakataon yung isang kriminal sa tabi na mismo ng Panginoon, no, katabing-katabi na ng Panginoon, very close na, parang malapit na dun sa tagumpay, pero nasayang yung pagkakataon. Kaya kapag binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, wag natin papalagpasin, wag nating hahayaan na masayang every opportunity. Sabi po ni Apostol Pablo po yan, making the most of every opportunity because the days are evil. Huwag nating palagpasin yung mga pagkakataon. Kahit yung pagkakataon na makagawa ng mabuti, makagawa ng kalugod-lugod sa Panginoon, o kaya ang makapaglingkod, huwag nating palalagpasin sapagkat nakakapanghinayang yung mga panahon na lilipas. So, tingnan po natin dito yung tugon naman ng ikalawang kriminal na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kanya. Ito rin ang dahilan kung paano na-avail po ng criminal number 2, yung ikalawang makasalanang nakapako, yung saving grace ng Diyos in the cross of Calvary. Ito po yung naging daan para ma-avail niya, no? So, ang tanong natin dito, how the second criminal availed the saving grace of Jesus? First, he humbled before God. Yun ang unang-una. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon. Remember that number 1 enemy ng Diyos ay ang kataasan. So, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Yung second criminal, sabi niya doon, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Inaamin niya na ang isang matuwid at banal na Diyos ay marapat na katakutan. Inaamin niya na ang isang matuwid at banal na Diyos karapat-dapat ng respeto. So, doon natin makikita that this man, this second criminal, this sinner, humbled himself. No? Ito'y, pag sinabi kasing sinner, general lang general lang approach, no? Lahat kasi tayo ay makasalanang pare-pareho. So, kaya ang unang ginawa po niya to avail the saving grace of God, first, he humbled himself before God. Yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Sabi nga po niya, madalas nating binabanggit that if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin. No, hindi pwedeng patawarin tayo ng Diyos na nasa state po tayo ng pagmamataas. So kailangan nasa state po tayo ng humility before the Lord. So number 1 yon. Number 2, he recognized that he was guilty before the Holy God. No? Siya po ay isang guilty sa harapan ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Tama, no? Sabi ng verse 41, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga
ginawa. So tama lang, he recognized that he was a guilty man before the Holy God. Yan ang wag nating itatanggi, na lahat po tayo ay makasalanan at lahat po tayo ay nagkakasala, nagkakamali sa harapan ng banal at mabuting Diyos. Inamin niya sa harapan ng Diyos na nagkasala siya. So yun naman talaga ang nais ng Diyos sa atin, yung marunong tayong umamin ng ating mga pagkakamali. Kasi sabi nga ng Biblia ang hindi raw po umaamin ng kanyang pagkakasala ay hindi makatatanggap ng pagpapatawad. So, mahalaga, umaamin tayo sa ating mga kamalian. Sabi nga po ng Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat naman po daw ay nagkasala at walang sino man karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No, for everyone, no, lahat po nagkasala and fall short, no, lahat tayo kinapos at hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. The reason why ang Panginoon na ang bumaba para abutin tayo, kasi parang there's no way na maabot natin ang banal na Diyos sa estado ng atin pong buhay bilang isang makasalanan. So, number 2 po yun. Number 3, he recognized they were getting what they deserve. No? Hallelujah. So, ang mamang ito, no, yung second criminal, inaamin niya na siya po ay karapat-dapat lamang na parusahan. Kaya ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." No? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tanggap niya, no? Nakamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero salamat po sa Diyos, sapagkat ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tama lang na tayo parusahan, sabi nung second criminal dun sa first criminal, no? Tama lang na tayo parusahan. But this man, sabi nung second criminal, this man has done nothing wrong. Wala siyang ginawang masama. Yan din ang sinasabi ni King Herod at sinasabi ni Pilato, no? Na walang kasalanan, wala silang makitang kasalanan sa taong ito. So, number 3 po yun. He recognized that they were getting what they deserve. Dapat ganun din po tayo, no? Aminado tayo na hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid. At kung tayo man po ngayon ay napaparusahan, ang totoo niyan, we deserve punishment, death, and hell. Kaya nga, pagka binabalikan ko po yung aral nung 10 kitongin, no? Ang 10 kitongin na yan, sumigaw sila from a distance, sumigaw sila, sabi nila, "Jesus, mahabag po kayo sa amin." Sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpasuri sa mga pari. Ang ibig sabihin po nun, yung command na yon is just telling them na kayo'y magaling na, kasi hindi ka naman pwedeng magpasuri na ikaw ay hindi pa magaling. Ang ibig sabihin, kinahabagan sila ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng habag, no? Not giving to us what we deserve. So, hindi binigay ng Diyos yung karapat-dapat sa atin. Bakit? Ano bang karapat-dapat para sa ating makasalanan? Kamatayan, no? Punishment and hell. Pero hindi nga yun ang gusto ng Lord para sa atin. Ang gusto niya sa atin ay buhay na walang hanggan. At isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pag ini-imagine ko po yun, yung 10 kitongay na sumisigaw ng, "Jesus, mahabag po kayo sa amin." Alam niyo po, kung hindi habag yung ibinigay ng Panginoon, pwedeng ganito ang naiisip mo. Sasabihin sa kanila ng Panginoon nang humihingi sila ng habag, "Hindi, okay lang yan sa inyo, tama lang yan, kulang pa nga yung ketong na yan eh." Pero hindi ganun kasi ang Lord eh. Yun ang mercy ng Panginoon, yun ang mercy ng Diyos, not giving to us what we deserve, no? Salamat sa Panginoon, sapagkat yung dapat tayo ang nagbayad ng ating kasalanan, siya po ang nagbayad para sa atin. So what a good news, no? Na mapakinggan, mga kapatid. And then finally, he acknowledged that Jesus as a king, no? He acknowledged that Jesus as king. Ina-acknowledge niya na ang Panginoon ay isang hari. Sabi niya, pag Jesus, pag naghari ka na,
ipagsama mo ako. Napakaganda mga kapatid. He recognized, no? He acknowledged Jesus as a king. Naniwala siya na mayroon si Jesus na kaharian na malapit ng pamunuan. At sa mapagpakumbabang pananampalataya at kaunting hiningang meron siya, tumingin siya kay Jesus, no? At ang sabi po niya, maaaring ito po yung huli na niyang salita na binitawan dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako. Sabi po ng verse 42 yan, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. He accept and he acknowledge Jesus as king, mga kapatid, bilang isang hari, no? Inacknowledge niya, tinanggap niyang Panginoon. And remember, mga kapatid, kapag tayo po ay nanalig na nampalataya, sabi nga ng Pilipos, Kabanatang 16, talatang 31, in Philippians 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Ganun din yung sinasabi ng John 3:16 na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po katotohanan na ang kanyang oras ay tapos na. Yung criminal na ito, tapos na ang kanyang oras. Konting-konti na lang, mga kapatid. Ang taong ito ay hindi isang banal na tao. Hindi rin lumitaw na siya ay relihiyosong tao. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Subalit, mga kapatid, sa nag-aagaw na hininga ay sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian. Ang tugon ni Jesus ngayon din, no? Ipagsasama kita sa paraiso. Ang kaligtasan po ngayon, hindi po bukas. Ang kaligtasan po hindi sa darating na mga panahon. Ngayon, sabi ng Panginoon, ipagsasama din kita sa paraiso. So ang ating pong konklusyon, mga kapatid, no, let us humble ourselves before God. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon at ipamalas na kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Buong pusong magtiwala sa Panginoong Jesus na tayo po ay kanyang ililigtas at tanggapin siya bilang hari, no, at Panginoon ng ating mga buhay. Maraming salamat po at muli pagpalain tayo ng Diyos. God bless everyone. Kuya Bong.